nakikita nga natin dito with a KR of 0.99 and an HK of 0.69. I mean, at least AKT trying to prove na talaga siya pa rin talaga yung better player dito kay First. Pero malalaman natin yan, yung pagka-better na yan pagdating pag nakita na tayo dito sa Black Widow, sa Port at sa last map natin na Compound. And they pick Black Widow as their first map para sa EP side. Nakita rin natin na lumabas yan doon sa series nila against Macta, kung saan 10-5 nga yung naging scoreline nila dito. And they've shown great strength pagdating sa mapa na to when it comes to the lurk and really the sandwich play. But next up, we do have Port para sa second map na pinili naman din ng Vasco Esports. Quite an exciting match, I think. At least nakakita tayo dito ng mga bagong mapa nga na na talagang kinakasa natin ngayong araw. Kasi minsan kasi talagang stuck tayo sa itong mapa lang, na paulit-ulit na lang. Pero nakikita man natin yung isang player dito sa Vasco, nagdadasal na siya. Parang ito na ata yung susunod nilang laban na sana talaga maituloy nila yung winning streak nila, kumbaga, for them to stay dun sa top dogs natin sa ating leaderboards. And I think they're really ready, more than ready for them to face off EP. Same goes with EP as well, pero grabe naman talaga, hindi pa nagsisimula yung laban, nagbabaril lang na, nagkakasabog na. Pero yung mga players ng SV and EP, best start na. Pasok na nga agad sa A-short bago pa lumabas yung map data para sa mga teams natin. Pero ito nga, EP always chooses this map. We've seen it yesterday, we've seen it today. Pero YH secures the first and even the second kill para sa pang-unang pitas at unang mga kills natin sa round na to. Or good opening already by the side of YH, at least nakadalawan agad siya. Pero si Mino, delikado nga siya. Si Sylvie nakakatapat niya, pero meanwhile, lahat sila nag-whiff, mga tol. Hindi sila nagkakatamaan, pero importante yung damage dyan para sa kanila. AKT will catch one already. YH will fall down. Ito na yung retaliation nga na ginagawa ng SV ngayon. MG nakabawi pa ng isa, forcing themselves to do a 3v3 lamang ang EP. In terms of HP, yung flick hindi magkoconnect, AKT pa rin talaga makakakuha dito. Such a fast swing as well mula kay AKT. Pero masasagot din ni Zay with his own kill. We are now down to a 2v2. May dalawang players na parehas low on different teams. Ang tanong, paunahan na lang to ng pagkakakitaan. 1 minute left on the clock and 10 seconds. Napakahabang oras pa actually. Medyo mahaba pa talaga yung pwede nilang puntahan ngayon, kasi yung mga players ngayon ng SV, at least alam nila na alam kung saan sila pupunta. It's gonna be A. Pero dito lang sa may ramp though, it's all up to Zay na nagbabantay on the 2v1 right now. Makikita na to yung isang player. Hindi pa na nakikita. Hindi pa na nakikita. Yun na nga yung timing na pag-swing ni Zay. Hindi pa nakakaswing si Silva doon. And a 1v2 retake sana nang gagawin nga ni Mino. He's super low. Makakayanan pa ba niya? Hindi nilam si Silva nakatingin lang sa may baba niya though. Dalawa pa yung nakatingin sa kanya, and napakahirap nga to if gagawin nga ni Mino. He's outside already. At yun na nga, MG we get that kill instead. 1-0 already for the side of SV. Daming skirmish pagdating sa mid-control na gusto nila. Si YH, nakadalawa man siya, pero nasagot din agad actually ng Vasco Esports as well. Especially through LA, na nakahanap pa sila ng kill kahit na naka-om, syempre, yung isang nag-aantay sa may A-long. But let's see kung ano mangyayari pagdating sa second round natin dito. Vasco Esports sila on the lead, pero syempre EP, we've seen them play a while ago, they can come back. Ito yung aggression na pinapakita nga ng mga players yan ng SV. Pag nanalo ang SV dito, masarap talaga kumain ng chicken neck mamaya, bes. Kasi yun yung ulam namin. Share ko lang. But at least, pero side naman ngayon ng EP though, ito yung depensa nga na ginagawa nila. Meron pa rin tao dito lang sa may spawn, meron tao rin dito lang din talaga nagbabantay rin sa may stage, but at least yung mga players dito ng EP, they're well aware na yung aggression dito ng SV is up and coming already. Probably it's gonna be B, it's gonna be A, pero they're just actually taking the time na kunin nila yung lahat ng utilities nila for them to get that perfect spot already on where to go. Merong malapit na player which is si YH na mention nga natin kanina. Mahilig mag-lurk. He has some help though. Andito rin si First kung sakasakali mang kailanganin niya ng tulong. As long A is smoked off, he takes position at least. Baka mahuli niya si VNC kung sakasakali man. But with this smoke, it's still a play for some of the angles.
Fedge will catch one already, putting it at 4 versus 5. YH gonna peek on her. Tatlo yung makikita nga niya. VNC, hello sabi niya. First, on to that will catch one already, pero MG with a quick trade. 4 versus 2 right now. Zay and YZK ang natitira nga sa side ngayon ng EP. But now SV. At least kompleto pa sila, nagkakitaan nga ng ulo, hindi sila nagkakatamaan, pero Fedge pa rin talaga makakakuha without getting any damage at all. Bessie, dalawang yung nakukuha niya. With 25 seconds remaining on the clock, medyo malayo yung C4 kung tutuusin ha. It's a hunt for the last player. Grabe. And successfully they do so. Kung sakali mang hindi, I think that was gonna be a problem dahil sa oras na meron sila. You know what? Sa side ngayon ng SV, the objective is to take down EP one by one, not to plant the bomb. Yung C4, ika nga. Yeah. And so far, EP, naghahanap pa rin sila ng solusyon dito. Siyempre, si YH kanina, kung mapapansin mo, inaabangan na yung mga lurk niya, yung mga pushes niya. And they successfully took him down that last round. Will this be any different? Si YH, nandito na naman siya through bridge. Isa ang posible niyang mahuli. But with the type of angle he has, he can even catch 3. And that's the double. Yung pangatlo na lang ang hinahanap niya. Si VNC nagre-reposition na rin para sa kanya. Enough damage na daw yon, sabi ni YH. Plus nakita niya pa kung sino yung nasa slope. Ito na talaga yung pagbangon na pinapakita nga dito ng EP. Despite of them losing 2 rounds in a row, talagang babae pa rin sila. Si YH nakadalawa na. It's all up to the 2 remaining players kaya ng SV kung paano nila babawiin to. Pero nasa pa yung iba? Diyos ko, nasa may ramp pa si MG at medyo malayo pa siya though. Pero in terms of defense, actually, for EP, this is actually a really hard take for SV for them to puncture in. Papasok ka dito sa loob ng site. Dalawa yung nagbabantay. Dito lang sa may box room. But for SV, pwede, actually, A na lang ang pinaka-safest nilang puntahan. Papunta lang sa may ramps. Pero, nagbabantay si First eh. 50 seconds remaining. Kaya Sheesh. replay muna tayo. Sheesh. Itong dalawang Panis. kill ni YH. Napakalaking bagay nito actually. Balik na natin. Dahil Ayan. 40 seconds na lang ang natitira sa 4v2 na to. Sige ako, nagulat dun ah. Sheesh. With that amount of time remaining, Oh, grabe. Para syempre hindi boring kung baga, 'di ba? Para may nangyayaring action. Pero meanwhile, look at the lurk, look at the flank na ginagawa nga dito ni Mino. And this is huge already. At hindi to alam ng dalawang natitira ka sa SV. First nagbabantay, pero dalawa yung na-flash si Silver na nakita si MG, super low on HP, and that is a flank that Mino did. 2-1, bumabawi na dito ang EP. unti-unti na susolusyonan, Extreme di ba? Pinoy. Yung problema nila dito. Lahat yan Pinoy actually. Pati yung SB. Pati SB19. Oh, Si Josh, naglalaro na. oh, yun na nga, di ba? Ito na si Pablo. Si Oh, Fefej, wala. si Philip talaga yan. Si Philip talaga yan. Oh. Grabe. Typo lang pala yung Fedge na yan. Pero tingnan natin kung talaga sila pa talaga yan. Pag nanalo sila, gento talaga Manila ang gagawin nila. Low on HP na dito si YH. Sobrang successful niya dun sa mga hanapan niya ng spots ha. Yun nga 7 kills, 2 deaths. Siya ang top fragger ngayon at malaking problema sa kamay ng Vasco. Pero ito, si YH nga, like what you've said, talagang napakainit na. Talagang nakaduck lang siya. Naka-crouch and duck lang siya para wala talaga May makakita earthquake dito kahit ata. isa. Yun na nga eh. Pero oh no, wala pa silang idea. This is gonna be a big battle for themselves. If ever hindi nila nahanap si YH dito. Hindi nila at wala napansin. pumupunta para sa kanya. At yun na nga, with a duck. With a 3K already, ending the lives of SV. MG, the only man remaining right now on a 4v1. Can he do the clutch? Praktisado pagdating sa earthquake drill. Oo. Grabe. 3 ang mauhuli talaga sa isang magazine lang. And Yun nga. MG, with an AWM, 50 seconds. Nasa kanya naman kahit papaano yung C4, pero kailangan niya daanan si Mino. Nakita niya atang sumisilip. Uy, nagkakaroon sila. MG is low, and that is a push right by Mino. Pag lumindol kay YH, dapat kayo dumikit. Oo. Daw sigurado. Marunong mag duck drop listen.
Oo naman yun. Apat yung napatay niya dun sa round na yun. Kompleto spray down eh. Lalabanan nila agad-agad. Itong LA natin. Flashed. Apat na players mula sa side ng SV. Mapapatras sila kahit papano, but at least nakagawa sila ng damage dun pa sa top fragger ng EP. Ayun, napakaganda pangitain na nga sa kanila yon. At least yung pinakamalaki nilang problema patay na. So sabi ng SB, tara push na natin ngayon kasi alam natin na talagang lamang na tayo ngayon. Pero dito naman sa side nga ng SV, apat sa kanila is natamaan nga ng bomba, pero it's just the utility play, the smoke play lang talaga kailangan nila muna unahin para mapigilan nila yung possible rotation nga na pwede gawin ngayon ng EP. Pero pagdating naman dito sa B, walang tao nagbabantay dyan, pero it's just si YZK lang sa may stage, ito lang sa may spawn, nag-aantay lang siya dito sa mga quick rotation or probably sound cues na pwedeng gawin ngayon ng SV. But I think it's gonna be B. Unti-unting paggapang mula sa Vasco ang nakikita natin ngayon. Meron silang isang player na naiwan, which is si MG na nasa spawn lang din. And alam naman nila na patay nila yung lurker. Oo, pero again, marami pang ibang players ng EP dito ang kayang mag-pop off. Isa nga mapipitas nila, but MG goes back with another kill as well. It's a 4v3. Push! The spray down mula kay Zay. Makakahanap siya ng 2 kill doon. Hindi pa tapos ang lahat as AKT also goes down, gets punished. MG na lang na may AWM pa ang kailangan tumapat dito sa 2 remaining players. Nakita yung haba ng niya, mga tropa, paano na to, paano na gagawin to, 40 seconds, mga tol, dalawa pa yung kalaban niya, tamang quick scope lang talaga yung pwede na ipakita. Tingnan natin, nasa loob na siya, yung ulo niya nakalabas na, pero Zay mo na makakakuha dito ng kill. And ngayon, yung EP, lumalabang na. Nahanap na nila yung solusyon sa malaking problema dito, especially with them stepping up. Aside from YH, dito natin nakikita na at least napapalagan nila yung mga pushes ni YH din ngayon for Vasco with these flashes that we are seeing. Pero Nino, forced back, papuntang A muli dahil sa dami nang nangyayari sa long A. Pero ngayon, Mino, super low on HP, kailangan talaga dito makakuha lang ng magandang entry para nga makapasok sila papuntang A or B. Pero I think it's gonna be mid-take na naman ulit or probably contest someone here kung makakita nga sila, which is yun din talaga yung mga ginagawa nila all this time. Pero doon naman sa pagpupush nga na ginagawa dito ng EP, mas nagiging confident sila to catch these players off guard for them to get the advantage that they need para mas mahirapan pa dito mag-take nga ng site dito ang SV. But right now, it's gonna be Silva versus YH muna ang magkikita. Pero si Silva slowly creeping out his way towards B. Dalawa na yung tao dyan. It's gonna be Zay and YH muna ang makikita niya. But now, Fefej slowly creeping up his way towards A. Pero dito sa positioning, yun nga sinasabi natin, si Silva onto that kill, onto YH na matagal pa nating inaantay na mangyari. Pero ngayon, nagawa na niya. Inaabangan na rin ng Vasco yan eh. Alam nilang nagpupush siya. Alam nilang kaya nilang i-hold at least for the time being. Pero ang isang cons niyan, syempre, mauubusan sila ng konti-konting oras. 55 seconds on the clock. And C4, nasa spawn pa. They go reposition and set themselves. And I think this would probably be an A take or a mid take para sa kanila, especially with Fefej getting A short. Pero si Mino trying to creep his way papunta nga dito lang sa mid, pero si Silva muna makakatapat niya. Nakita yung ulo, hindi alam ni Mino na meron na palang tao. Yung taas niya, si YZK nakabawi pa ng isa, pero it's just first not letting them na talagang makapasok pa dito. Pero ang problema, nakuha rin siya. YZK with a 2K already, putting ka 2 versus 3 right now. The Feds will catch one. Nakita si Zay, pero meron pa tao sa may likod niya, pero Zay muna makakakuha ng kill ngayon. Putting ito 2v1 right now. Zay na lang natitira, pero medyo malayo pa siya. Zay, the only remaining, si MG will get his head instead. 3-3 ang score natin ngayon. Sobrang close. Dalawang ang hawak-hawak dito ng EP. They wanna play on the long angles. But unfortunately, si First medyo tahimik dito sa mga rounds na nakikita natin ngayon. Besa, kanina, palong-palo siya. Comparing to the games na nakalaban yung Pacific Macta, talagang yung momentum talaga wala na, Bessie. Talagang nag-die down na talaga to na back to Sumakit zero yung tayo. likod niya kanina eh. Pagod siya eh. Siyempre, Pinoy yung katapat niya eh. Tsaka isa siya sa mga... Siya ata nag-MVP rin kanina, di ba? So, Oo nga.
Tapos Interview sila, disconnect pa lahat. pero hindi narinig. Di ba? Oh, disconnected pa lahat ng Vasco, di ba? So, So, ibig sabihin yan, tech post tayo. oo, syempre, yung Oo. araw natin, lahat 2-0. Bakit ganon? Kaya Ayun dapat nga, pahabain natin. Oo, nagulat na din tayo na wala yung mga players ng Vasco. Lahat sila, isa-isa, nag-win agad yung EP. Pero ngayon, mag-uusap-usap sila. Ano ba yung mga next step natin para nga makabawi? Pero ang importante, yung Vasco, sana mag-reconnect na kayo agad para matapos na yung araw natin. Well, gagawin naman din yan. Mukhang nagpe-prep up na rin yung mga teams natin dito. Making sure they're connected. And syempre, yung rounds natin or yung scoreline, ay makikita ulit natin yung mag-revert. Dahil wala pa naman Rollback nangyayari. tayo. Rollback pa. Wala pang nangyayari. Rollback lang po. So, Wala pa. hindi matatapos tong araw na to na wala tayong tech pause or konting pangpahaba sa time na meron tayo. Oo, para naman siyempre sulit ang production. Oo. Sulit ang bayad sa venue, di ba? Bigger shoutouts kay Direk. Oh, direct. Tago natin siya sa pangalang Louie. Oh, Louie. Na laging kasama dito. Isipin nyo, absent kami kahapon ni Vil, pero siya hanggang 12 midnight nandito. Oh. Actually, inaraga natin eh. Hinahanap talaga natin yung mga players nga dito ng SV na makabawi na nga dito kahit papano. Pero in terms naman dito nga sa EP, talagang pinupusuan pa rin nila to. Pinupusuan talaga, lalo na kung meron kang YH na kayang umubos ng 3 sa isang lurkan. Yung mga ganong positioning niya ang bumibigla dito sa mga players ng SV. Very much cheeky angles he's holding onto. And that happened multiple times. Mapa A site, mapa B site man ang gustong daanan dito ng SV. Pero dito ngayon sa EP, at least yung aggression nila na mas inuunahan pa rin naman talaga nila makapasok na dito ang SV, catch these players off guard na magugulat na sila na nasa harapan na sila tulad nung pagki-creep nga ng mga players nga ng EP papuntang mid all towards the door to catch these players na isa-isa na at the end of the day it's just for SV na uhuhuli na sila bigla-bigla talagang kumbaga cat and mouse push and pull na ayun. Naghahambulan lang sila ng Naghahabulan. scoreline dito, ika nga. So, with that, syempre, marami rin kailangang silipin dito ang SV na butas, especially yung mga angles na hindi nila na-check. And that just allows at least EP to go rotate alongside them and masaktuhan nga sila. Pero hindi naman ganun kalayo yung scoreline natin anyway. At nakita natin na ng SV or ang Vasco, at least they really capitalize on the strengths that they have. We've seen it from day number 1. And here on day number 2, di pa naman tapos ang lahat. Yeah, I mean, napakahaba pa ng oras natin. 80 plus pa lang ng actually 8:50 plus na nga ng gabi na nagsisimula pa lang naman tayo dito sa ating game number 1. At least dire-diretso yung score nila. Ano yung score nila? 3-2 something. 2-3 ganun. 3-2 ang pagkakaalam natin at lamang ata ang EP during that time. Pero makikita naman natin yan once we go back pagdating sa game natin later on. Itong first map, it was picked by EP by the way, para sa mga nanonood at kaka-tune in lang. So, are you expecting na magiging one-side to at some point? Kasi dito yung pattern. Ito kasi may pattern kasi tayo sinusunod eh. Ito yung nasa script eh. Yung mga players nga dito ng Vasco, it's just they're winning their first map, then right after nun, losing their second and winning their third. So if ever ganun ulit ang mangyayari dito, talagang that's gonna be a whole different thing. Na for the side of EP naman, if ever they're gonna win this, it's actually them na talagang ide-diretso nila onto that 2-0 if ever. Kung kaya pa nilang i-keep up yung momentum na talagang binibuild up nila. Pero before that, before tayo pumunta sa ating next game mga tol, we're just gonna have a very very short break. At kami nga pala ang The Mods and CFSI will be right back.
Welcome back sa CFSI 2024. Siyempre, nandito pa rin ang The Mods para samahan kayo sa panghuling series na tatahakin natin hanggang dulo ng walang hanggan. Omsim. Masyado pa maaga para sa atin pero yun na nga yung mga players nga dito. Once again, there's gonna be a battle between Vasco versus EP. And this is gonna be really interesting kasi nga this is gonna be a China versus Brazil fight for themselves. And syempre, meanwhile, if ever kakatunin niyo pa lang, yung EP, nakalaban nila ang Pacific Macta sa ating first game at nanalo sila doon with a 2-0 score. And meanwhile, ang Vasco naman dito sa ating leaderboard, undefeated pa sila so far. And dito na nga sa mga pinapakita nila, this is gonna be interesting kung talaga itutuloy nga ng Vasco Week na undefeated or tatapusin na to ng EP para syempre may tawag sila and para umangat nga yung score nila sa ating leaderboards. Pero of course, itong mga players na to, nasa group stage pa lang naman tayo eh. So lahat sila maglalaban-laban at talagang ang totoong laban mangyayari sa ating playoffs. Tsaka mukhang 3-3 yung scoreline na nakita natin doon sa ating break, no? And a little bit of a technical pause para sa mga kaka-tune in lang din. That happened a while ago. But so far, we started off itong series na to, itong first map natin, na by the way, pinili ng EP, Black Widow, na naging 2-0 yung scoreline with SB taking the lead. But quickly nabawi din to ng EP. Yeah. Parang it's like a chess battle na lang talaga sa mga players ito, diba? It took them 2 rounds para makabawi nga. Pero right after nung 2-0 na yon, it's just yung mga players nga dito ng EP trying to do something para mabawi nila yung lahat ng score na nawawala nga sa kanila. Lalong-lalo na yung play nga na ginagawa nga ni YH kanina, taking down 4 already dun sa mga players na to, dun lang sa may A-long na wala ginawa kung hindi mag-crouch, mag-duck, and wait for the perfect opportunity for him to reveal himself na 3 agad yung nakuha niya to end that round with a 4K under his belt. And there's a lot of things in talaga that you can do with this map eh. Kumbaga, parang sobrang default heavy nitong game na to eh. I mean, nitong map na to eh. Na lahat ng teams literal na malakas dito sa map na to. Dumating nga tayo sa punto kung saan wala tayong plant na nakikita. Instead, they try to look for the kills na napapanood natin just to make sure they get the round here. But along the way, along the lines, isa rin sa main reason nga kung paano nakabawi yung EP dito is thanks to YH's lurk. And if that continues, that's gonna be a big problem para sa Vasco Esports as well. Kung iisipin natin, hindi pa gising si First dito sa match na to. Hindi pa natin siya masyadong napapansin pagdating sa mga kills, pagdating sa mga clutch plays, for example. But it's just the early game. Yeah, I mean, like what you said, early game pa rin naman. We're just starting anyway. Kumbaga itong mga players ito nagpapainit pa lang. And like what you said, wala pa si First. What more if ever talaga nagising na siya and ipakita lang niya kung paano ba siya maglaro nung game number series natin ng kalaban ng Pacific Macta. Well, malay mo, talagang ngayon, kalmado lang siya. Tapos it's YH's turn muna para magwala dito sa game na to. Well, dito naman sa 2 teams na to though, it's gonna be really hard for us to determine who's gonna win this in terms of prediction. Kasi nga, of course, they're both talagang sobrang deserving to win. Lalong-lalo na ang EP, second place sila. Natalo sila ng Baisha nung grand finals nga, nung qualifiers nila, nung tournament nila. And with that stats alone, with that data alone, 3-2 pa yung score nila. It's like you are facing off yung parang Baisha na rin dito eh, sa side ng Evo eh. It's time to prove kung sinwerte nga ba sila or talagang it's part of the process para sa team na to. Dahil syempre logic-wise, Baisha being stronger than EP and SV actually pinning down Baisha Gaming. That says a lot. It's a statement. So tignan natin kung kaya pa nilang ituloy yung statement na yan here on our first map. Or malay mo, kung natalo ng SV ang Baisha tapos matalo ng EP ang SV, labo, di ba? May ganun naman. Madalas mangyayari yun. Madalas mangyayari yun. Pero naglabay siya pa rin nananalo. So, sino ba talaga mas malakas sa amin? Di ba? Malalaman natin yan sa playoffs. Doon natin makikita nga yan. Pero for the side naman ng SV and EP, na game na. Finally! Makakapaglaro na ulit tayo ng napakagandang crossfire mga tropa. Pero right now, for the side of SV, it's just them waiting for the initial peaks na lang ulit dito ng EP. But for EP, at least lahat sila
playing safely na hindi mo sila mapapakita dito. It's just all the nades lang na pwede nila ipakita. It's all the sound cues na nila pwede nila iparin for them to force out nga na for them to peak para mahuli agad nila ang SV isa-isa. Napaka-tight nung positioning ng AP dito. It's more of a buddy system, to say the least. Nino, magandang opportunity para sa kanya, especially umakyat or pag umakyat itong mga players mula sa SV nga. But the Flash, settling in, wala siyang ma-react para masagot kahit papaano. Instead, he will drop down and reposition himself. YH, low on HP, pero alam nila, okay boss, medyo mahirap ata i-push yung A, handang-handa ata sila. Medtake, si AKT, waiting patiently. Pero dyan si YZK para magbantay, if ever talaga magpupush sila dito sa mid, pakita na nga siya with the jump kick already, but Fefej trying to storm his way towards mid, pero sabi ni Silva, mawawala muna siya kasi si Zane talaga muna makakakuha nga sa kanya. Pero SV pushing their way inside A, MG will catch first right off the bat. We're putting it to a 4 versus 4 right now. Fed is low, YH as well, but AKT, yun na, napatay na nga si YH dito. Naging problema ng EP, wala na, pero si Mino, nakakabawi ng isa. Tap to the head, pero look at this. EP, slowly but surely, nalilinis nila yung grounds. At SV, wala silang nagawa doon sa post-plant scenario nila. Completely na-isolate yung fights. Kahit yung mga positioning dito ng EP, sakto lang din na one tap to the head, nabubura agad yung players ng SV. I mean, there's a reason why they picked this map. Kasi alam nila kung paano makabawi dito. From 2-0, now down to 4-3. EP just trying to bombard SV lang ng nades. Pero nabawasan lang talaga is MG. But why in terms of HP, sobrang lang talaga. Fefej getting all the tag na niya dito sa side ngayon ng EP. Mino onto that corner will fall down to the hands of AKT with that nade. Saktong-sakto lang din yung pagbato ng nade dito, pero saktong-sakto din ang swing ni Zay as he catches one. Fefej tries to recover the kill, pero hindi siya successful sa panahon na to. YH though, kaninang natamaan ng AWM sa paa. At least kahit papano, hold na lang daw siya ng doors. Oo, dito lang din talaga ako, sabi nga ni Mama. Pero dito naman nga sa side nga ng EP, di ba? At least playing close lang siya, playing really safely as well. And okay lang naman na medyo doon lang siya sa may corner nga ng side na yon. Pero kung napapansin mo, Bessie, medyo nag-reset tayo ng kills ngayon, di ba? At least, kita natin kanina, si YH pa rin talaga ang may pinakamaraming kills pa rin in terms of statistics. Kasi yun yung nakita nga natin nung before that tech pause. But natitira dito on the side of EP, doon na lang sila. 3 is flash already side guard SV. Perfect flash that EP is doing right now. But first, onto that corner. Will catch one. Silva is down, pero meron pa siyang kalaban sa baba niya. First, nabubuhay na nga ba? Yan ang tanong. Zay on the outskirts. Mauhuli pa rin ng MG or ni MG rather. Itong mga players, alam din nila kung saan magagaling si Zay. He goes for reposition. He knows exactly where he's gonna come off. And si First stop na nga pagdating dito sa C4. Pero ganun pa rin. Hold on to the post plant. Instead, Vasco ang magwawagi this time around. 4-4, sobrang dikit talaga yung laban natin, pero tapos na yung round ngayon kasi ito na yung panibago. Tara, game na, sabi nila. At sabi ng mga players nga natin sa SV and EP, tara mag-A tayo ngayon. Nagpupush ngayon si tropang YH, mga tulad si if ever meron pa siya makikita ngayon. Sobrang out in the open siya. Smoke lang talaga ang pagitan nilang dalawa. Pero pagdating naman dito sa SV, at least sila, with that engagement na ginagawa nila, back muna sila. Bakit is reposition. Napaka-tight maglaro ng EP dito so far. Especially towards stage, kung saan nag-aabang sila. Even mid-doors is completely controlled as well. Malaking bagay itong control na pinapakita nila. But the problem is for SV, it seems like itong si MG naman ang may kakayanang mag-show off din pagdating sa mga shots dito sa kanyang sniper. Tingnan natin kung meron pa siyang mahuhuli dahil so far, tahimik pa ang mundo. At best, gusto ko lang i-shoutout si Ronel na nanonood. Shoutouts nga pala si Ronel, kung sino ka man. Ronel, Lagi shoutouts nga po nanonood pala yan. sa inyo. Talaga? Ooh. Uy, salamat nga pala Ronel.
Manood ka lang. Kas lang Kas kami, lang boss. kami. Happy watching, boss. Happy watching. Pero pagdating nga dito sa pinapakita nga nila, si AKT, nakapitas na ng isa. Si First biglang nawala. Okay, last ka muna, sabi nila. Pero ang SV, unti-unti na pinapasok dito. Si tropang YH will catch one without getting any damage at all. 4 versus 4 right now. AKT and First, out muna kayo. Alt up muna kayo, mga tol. Long A? Nga ba? Question mark para sa side ng Vasco Esports dahil makikita mo yung hyper-rotation nila. Medyo malalim na rin yung space na nakukuha ni Silva dito. So at least they have that kind of space to take but they haven't cleared much of B site na may dalawa pang nag-aabang and Mino repositions himself as well. Pero ngayon, pinapakita nga nila, oh no, si Mino nakatatlo na, lahat nung makita niya, patay na talaga. MG ang natitira. Can he get that 4K that he needs? Pero MG, slowly pushing in already with that Omni Pistol as well, but Mino ending with a 4K. Matindi to end the first half. 5-4. Dikit na dikit ang labanan ng dalawang teams na to. Grabe. Vasco Esports, they're really trying to pinch her down. But so far, ang ganda rin ng reposition ni Mino doon. The timing was just perfect para sa magiging rotation ng ibang mga miyembro. To say the least, it was such a good read. And alam nila kung saan talaga magsa-strike dito, di ba? And now Mino, I mean, dun sa pag-a-anchor na pinakita nga niya, lahat ng sumilip sa kanya talagang wala talagang nagawa dito. In terms naman na talaga nagpa-pop off, andyan si Mino, andyan si YH, they have their fair share of highlights na pinapakita nga dito. And for me, dun sa ating first half, it's gonna be really hard for me to determine kung sino ba talaga ang MVP. Sipin mo, half pa lang may MVP na. May sarili-sarili kasi silang show off Oh, ng mga yeah. kills dito. May sarili-sarili silang momentum. Tingnan natin kung kanino nga ba yung magtutuloy-tuloy na momentum as we jump in sa second half ng laro na to. Instead, EP, sila ang kailangan mag-push. Sila ang blacklist. See if they can actually break the code of the players ngayon. But, beside naman, at least ito yung ginawa nga ni Mino. Spray and pray onto the flick sa right side. Will catch one already. EP, once again, sila pa rin talaga yung lamang dito, mga tol. Pero hanggang saan ba ito? Mabawa iba ng SV to o hindi? Oh, AKT really showing what he's capable of pagdating sa firing power pa lang dahil so far halos siya nakakuha ng mga first pick off dito. AKT, he's low, he goes back. Zay on the other hand, low as well dahil onto the corner si BNC nag-aabang na rin with a double kill to his name. Mapapatras ang majority ng members dito ng EP. Ang kaso nga lang yung C4 na drop na sa loob ng B-site. First, sila lang dito ako natitira on a 1v4, 2 is low sa side nga ng SV. Pero napapansin mo, Bessie, talagang minsan lang natin masabi yung pangalan ni VNC. Oo nga, no? Pero at least ngayon, online na siya. Tingnan mo, ang dami Ayan. nito patay. 10 times nating nasabi dun sa round Oo, na yun. At yun na least nga meron na tayong name counter para sa mga players na napapanood natin dito. 5 to Pang-highlight na 5. siya. 5-5, sobrang dikit ng laban natin. An OT is still waving for us though. Pero tingnan natin kung talagang aabot tayo dyan. Kasi pinakita nga ng, oh no, tatlo yung nag-push. Pero First and Zay pa rin talaga makako. Why? Tsaka bawi pa lang isa. Yung SV, pinilitan nila agad yung approach nila. Tatlo ang nag-push, tatlo ang nawala. Pinaulanan lang ng bala kahit smoked off sila doon. Wala silang napitas kahit isa. They did the damage. That bit of damage actually para sa isang player na si YH. Pero it's really not enough to get that kill in. Now down to a 5v2 scenario. Split up pa yung dalawang last players ng Vasco Esports. How will they do this? I know, para saan siguro they have the coverage already, pero they need to play together. Pero I think mukhang sandwich play ata papakita nila, pero kung nagpapantay talaga si First dito kay AKT if ever papakita sila. Pero on to the side naman ngayon, the clock is ticking already for them to defuse that C4. Pulang ito, 2v4, YH still 48 HP lang dito natitira sa kanya, pero sa side ngayon ng EP, at least alam nila kung nasa ba yung mga kalaban nila at delikado sila if ever nakuha sila sa isa-isa. Yun na nga lang, si Zay will catch one, YH as well. 6-5 to end this round.
It's a chess battle again for these players, ladies and gentlemen. I think the flash na yung sarili niya dun sa retake na gusto niyang gawin sana. But nonetheless, it was a difficult retake scenario para sa side din ng SV dito. Pati yung smoke, sakto lang, or saktong-sakto. Pagdating doon sa doors na nakita natin kanina, allowing them to get a kill. Pero MG, aware na aware siyang maraming gustong tumawid. Pagdating sa B site, ang bilis ng mag-overtake, ang bilis ng mag-reposition ng mga players dito ng SV. Alam na ata nila, nararamdaman nila, it's a fast take on B site. MG, super low on HP at nasa What? loob na nga sila ng B. Pero si first No naman talaga scope ba yun? makakapitas nga ng isa. Nagulat lang din tayo si MG. Biglang nawala. Pero 4 vs 4 right na bumabawi pa si Fedge ngayon. Nakapitas ng isa. Pero nasa ba yung iba? Spray and pray na ubus siya ng ball. Si Zay mo na makakakuha ng isa. Pero na 3v2 already. Zay, low on HP. Mino nagbabantay pa doon sa may low. Pero may smoke pa sa may harapan niya. Mino, tamang baril lang talaga ang ginagawa niya. Pero wala siyang damage na kukuha nga sa mga kalaban niya. 20 seconds already ang natitira. Mino getting tagged already. Will catch one. Spray and pray onto AKT and will end everyone sa side nga ng EP. Bessie! 6-6. Pantay na pantay yung laban. Parang nakikita ko na yung future. Nakikita ko na yung OT. Mamaya-maya lang. Pantay, 6-6 so far. Nagsasagutan lang sila ng kani-kanilang mga play. Kanina, tatlong Grabe. nabura para sa side dito ng SV. Pero this time, lalabanan ulit nila ang long A. A lot of players been flash and smokes through. Hindi makadaan ang EP right now. At masakit yung damage na nabigay nila kay First. At ngayon si SV at least medyo nabubuhay na sila dun sa aggression na pinapakita nila lang sa may LA. At ngayon si First sobrang low na at magandang opening to sa side nga ng EP at talagang napipigilan to ng SV. Well, sa totoo lang, in terms of them anchoring the site and holding the site, talagang chess battle eh. And EP, I have a feeling na sila pwedeng manalo dito sa round natin kasi kung talagang palit-palitan lang, EP, kayo naman. Since so far, ganun ang takbo ng script natin para sa teams na nakikita natin at napapanood ngayon. Dalawang nag-aantay sa lower right. And isa naman, beside stairs doors. Tignan natin, B na naman ba ang gustong gawin at kuhanin ng EP dito? We're gonna get to see if ever gonna naman talaga yung mangyayari dyan. Kasi nga si Silva together with VNC, they already have the site for them though. Kasama pa si AKT. Tatlo ang nagbabantay sa B, si VNC at si AKT. Magkadikit lang sila pero eto na. Yung triangle formation ng SV sa B, kumpleto na. Pero tamang nades na din talaga, tamang flash, tamang smoke lang talaga na pinapakita. Yung nade nandyan na, si AKT and VNC magkasama lang sila pero first contact kay AKT tapos si VNC magsiswing pero si Silva ang mawawala. Pero AKT on that corner will actually not gonna catch Di pa anyone nila alam. right now. Yung mga players ng EP nasa loob na. VNC nandito pa pero nababantay lang siya si YZK makakakuha sa kanya. Pero dito, 2v2 already. First, low in HP pero malayo pa siya. Yung C4 drop already pero SV pang rotations to mga tropa. Pero pagdating kay Fefedge, makikita ba yung mga kalaban niya? Kasi ang pwede na makita, si First na low HP na. This late lurk might be huge para sa side ng Vasco Esports, especially as time is dwindling down. 15 seconds remaining. Kailangan nila mag-plant. Makakancel to kahit papaano. Si Fedge ang may hawak ng bola habang si MG nagre-reposition na. First, on the other hand, has to watch the position. Enough time to para Oras. makapag-plant. Nagawa pa rin nila. And Fedge secures the double. With low HP, this lurk was everything. At kuhang-kuha na nga niya. Well, nag-play together sila pero it's just yung first contact din talaga nakuha nga ni Fedge dito. Muntik na nga talaga na hindi makuha ng EP yung plant pero right after that nagkaroon ng opening si Fedge for him to pick, for him to take down everyone sa side niya ng SV. But for EP, mukhang nabago na ata dito ang script boss. SV naman ngayon na nangunguna. Flip the script. Yan ang gusto nilang gawin. Tinalikuran lahat ng flashes para makasagot sila. AKT secures the double here. Isa lang ang sagot ng EP. Pero mawawala na rin. Pati si First, pinaulan pa ng bala kahit patay na. May napakasakit nun. Bomba at Pinag-whiff! balang nakita Oh, no! niya. Pero Fefedge andyan pa para sa kanya. Mino lang ang natitira and now SV para may panalo nila to mga tropa. Mino on a 1v4. Kaya pa ba? Parang napupunta talaga yung momentum sa side ng Vasco Esports dito. Kanina, laging isang round advantage lang ang napapanood natin. Pero this time, they're aiming for that 2-round advantage naman.
Fefej, sabi nga natin, sobrang low niya na sa HP. But at the same time, in a 4v1 scenario, what else can you do? Bumaba na siya dito kapaunti-unti though. Pero this is gonna be really difficult for him to pull this off. Nasa kanya pa yung C4. Walang gustong Pwede nang makita si VNC. Mino spotting him out. At ito, alam na ng iba. Pero tinan mo yung reaction na ginagawa ng ibang SV, no? Hindi sila gumagalaw. They're letting VNC find si Mino dito. Tapos, aantayin lang ng SV na pumunta si Mino sa kanila. At least, alam nila kung saan possibly manggagaling dito yung last remaining player. That's already a big info that they managed to get from one player. 3v1, 40 seconds. Low si Fefej, kahit papano isang bullet lang kailangan niya. If he can actually capitalize on the angles dahil magkakahiwalay ang players ng Vasco Esports, posible pa. Pero 30 seconds, he goes for a reposition, probably a short. This is actually a 1v4 clutch pwede niyang gamitin. He will catch one. Trying to go the second one right now. But still, open pa ang B. Open pa ang A at napakadami pa niyang buhay. Ngayon, grabe naman si Mino. Tumitingin-tingin pa sa camera. Sa gitna ng laban. Silva nagpakita pero sobrang low na niya. Literal na piso na lang natitira sa kanya. Sasabog ba siya? Pero let's see if ever mabubuhay pa siya. Nakakabarila na. Once again, 1v4 to. Pero may oras ba siya? Oo, may oras siya. It's all up to MG. Para pero wala siyang idea na nasa likod pa at yun na nga. My God. That is actually a 1v4 clutch na makukuha niya. Pero si MG pa rin dito ang makakakuha. That shouldn't happen again. Grabe yun. Kita Para natin sa yung mukha side niya. ng SV. Oo. In a 4v1 scenario kung saan kaya kayong ma-isolate dahil yung pwestuhan nila hindi naman pang trade. That's very risky. But they still pulled it off thanks to MG na hindi alam yung positioning niya. 8-6 ngayon. Oo. Too close, too close. Men, pag nanalo pa si Mino doon, Kamot sa ulo talaga. kamot sa di makatina, men. Ewan ko ba? Nasa iyo na ang lahat. Alam mo Oo. yun? Papa full sleeve ako. Papa full sleeve ulit ako. Ganun sasabihin siguro ng SV. Pero ayun na nga. Yung mga players dito ng SV medyo mainit na. Nagkaroon na din talaga tayo ng mishap kanina. Pero if ever na nagawa na yung 1v4 na, Diyos ko po kasama yun sa top 5 plays of the day. Pero parang hindi yata. Nice flick. VNC! Oh my God! He's not yet done! He gets 2, pero may sagot agad ang EP dito. 2v2 pa rin to. At pantay na pantay ang laban. You still have so much time to play around with. And YH, natag siya ng kaunti. Ito yung mapang pinili ng Evolution Power. So, this is gonna be a big statement already if ever panalo pa rin dito ang SV. But right now, Silva and Fefej knows it already na nandito na sila, na nagbabantay na. Fefej together with Silva. Tamang sandwich maneuver lang talaga ang gagawin nila. White is flashed. Medyo malayo pa sila towards dito talaga sa behind that box. Well, Fefej, siya yung pwede magpakita dito pero buto lang talaga may nade siya, matatamaan siya ngayon. Pero yun na nga, 1v1 right now. May flash pa ito, may nade pa si First. Pero medyo Ganda ng malayo pa flash. siya. Na-timingan. Oh no, may smoke! Yun na nga. Pero huli Naumpa. pa din ni First dito. Much needed win para sa side ng Evolution Power din, Bes. 8-7 already. Sobrang dikit ng laban natin, Bessie. Time check. 9. Sheesh. 18. Yung 18. 15 minutes na yan, napakalaking bagay. Oh. Yung mga players ngayon ng EP, still unaware kung saan ba talaga magpupush yung SV. Well, GR naman sila, so talagang malay mo, hindi talaga sila magpupush. Kasi kanina kasi nasa LA lang sila lagi, di ba? Lower Antipolo. LA Union. Vasco Batanes. Pinoy na Pinoy. Itong Sabi mapa na na eh. to. Oh, 2, 3 A-short. makikita ata sila. Si Fefej and friends nagbabatay para sa kanila. Makikita ata yung ulo ni Zay at yun na nga, spray and pray! VNC with a 3K. Ubos ang TVJ. Ayun na naman sila ang gumagapang sa A-short. Alam nila kung saan magagaling si YZK and si First na lang ang natitira. Alam din nila na it's gonna be a sniper that they're playing up against. Flash, tumama perfectly. Pero ano nga ba magiging sagot? Especially, C4 has been dropped.
Let's see if ever makakayanan pa ni First on a 1v3 right now. See for his job, like what you've said, it's gonna be really difficult for him to pick this up if ever. And oh yan, sa kalagitnaan, meron dapat tayo full face cam. Ayan, para makita natin yung nararamdaman niya. First, onto the side right now. 80, huling-huli na niya. Trigger discipline and a kill by AKT. Ginagawa nga niya. Kamot muna sa hindi makataya mga tropa. Pero yun na nga. Napaka-consistent na player dito ni AKT. Always making sure he gets the trades, he gets the picks as well. But so far, ang isa sa mga nagsa-step up talaga ay si VNC with multiple kills on his pocket from time to time. Matindi rin pinapakita yung tropang VNC dito mga tol. Pero YH, nakita nga sila. Pero tamang tag lang talaga ginagawa nila. Pero tamang smoke lang talaga ginagawa nga ni AKT. YH biglang nawala. Pero let's see if ever makakakuha pa sila. Kasi napakadami talaga din sa bumabot nga para sa kanila. MG, will catch one. Pushing ito, 5 vs 4. Pero sabi na dito ng EP, men out muna tayo. Ang dami nagbabantay sa B. At saka 9 points na ang Vasco dito ha. It's a very important round for EP to take right now. Wala si YH na kaninang nagpa-pop off during GR side. Medyo mailap siya ngayon sa blacklist nila. This A-short that they've been trying to control since a while ago. Lagi silang napapunish dito. They're a little bit more careful now at mas back end. Ang hold para sa SV. What a shot mula kay MG. Pinupwestuhan na nila. Meron pang wallbang sa ilalim. Tinatalunan-talunan na lang kumbaga para lang makaligtas. Pero hindi pa rin nila mahanap yung mga kills. Doon sa latter parts nga ng game natin, it's just the players from SV trying to steamroll themselves to victory. At yun na nga, 7-10 it is to end yung ating first game mga tol. Vasco Esports